isi-share ko po ngayon is Genesis chapter 11 verse 1 to 3. At ang buong lupa ay isa, ang wika at ang isa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silangan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nananahan doon. At nagsangusapang halikayo tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang biton ay narinig argamasa. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 11 verses 4 to 5. Ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Number 5. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itiniyok ng mga tao. Ayun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay sa Genesis chapter 11 verse 6 to 7. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Yun lang po. Chapter 11, 8 to 10. Ganito ang pinagnabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang tinawag ay Babel, sapagkat doon gumugulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula noon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salitang lahi ni Sem, na 100 taon si Sem at naging anak si Pasad 2 taong pagkatapos ng bahang gumunaw. Magandang gabi po. Ito po kami masishare sa Genesis 11 verse 11 to 13. Nabuhay po siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 12. Nang si Arpasad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng lalaki. Si Shelah, nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Amen po. Salamat po. Magandang gabi po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 11 14 to 16. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na may panganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa third week po ng ating devotion, tayo po ay nasa chapter 11 na po ng Genesis at aking pong ibabahagi sa inyo ang chapter 11 verses 17 to 19. And Eber lived after he fathered Peleg 430 years and had other sons and daughters. When Peleg had lived 30 years, he fathered Reu. And Peleg lived after he fathered Reu 209 years and had other sons and daughters. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 11 verses 20 to 22 na sinasabi ng 30 taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. 21, matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng 207 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 22, ng 30 taong gulang na si Serug,
isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay magbabahagi ng aking Bible verse for tonight. Ang aking ibabahagi po ay galing sa Book of Genesis, chapter 11, verses 23 to 24. Ang sabi po dito sa verse 23, "And after he became the father of Nahor, Sarah lived 200 years and had other sons and daughters." Verses 24, "When Nahor had lived 29 years, he became the father of Terah." Okay, yun lang po aking bahagi sa gabi ito. Salamat po, guys. Magandang gabi po sa lahat sa RCCI family. Ako po ay mag-share lang po ng Genesis chapter 11 verse 25-26. 25, "At nabuhay si Nachor pagkatapos na may panganak si Tare ng 119 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. 26, "At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nachor at si Aram." Amen. Isi-share ko po ngayon ang Genesis chapter 11 verse 27 to 28. Ito nga ang mga lahi ni Terah. Naging anak ni Terah si Abram, si Nakor at si Haran, at naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Terah sa lupain kanyang tinubuan sa Yor ng mga Kaldeo. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At ito nga po, kami nung aking anak ay mag-share po sa inyo ng devotion dito po sa Genesis chapter 11 verse 29 to 32. At sinasabi po sa talatang ito, naging asawa ni Abraham si Sarai, at si Nahor ay naging asawa ni Melka. Ang ama ni Melka at ang kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi nagkaanak dahil siya ay baog. Umalis si Terah sa Saor na sakop ng mga Kaldeo. Kasama niya ang anak niyang si Abraham at ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa Kanaan, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Terah sa edad na 205 years. Amen. Amen. Okay, alis ka na ba, Bibi? Ngayon po, umalis na po yung anak ko. So, ngayon pong gabi, hindi ako po makakapagbigay po ng explanation kasi sobra pong umaatake po yung sakit ng sikmura ko hanggang ngayon. Masakit pa po. Kanina nga lang po, ay ako po yung nakahiga. Tinawag po ako ng asawa ko na pinuntahan ko po yung cellphone ko. Kaya po, kahit po masama po yung pakiramdam ko, nagpunta po kasi pagkakataon ko na po ito para mapabalik po sa akin yung punto. Kaya ako po talaga pong nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa kabutihan na ginagawa po sa buhay ko. Bagamat po ako talagang hanggang sa ngayon ay nakakasala pa rin po sa Kanya, ay patuloy pa rin po niya akong ginagayad at inaalalayan po. Kaya sabi ko nga po, lahat nga po tayo ay may kanya-kanyang purpose sa Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po talagang purpose niya sa akin. Pero sa ngayon po, siya po yung aking pong pinasasalamatan. Siya po yung aking tinataas. In Jesus name po na sana mawala na po itong sakit ng sikmura ko, kasi kanina po itong 5 PM hanggang ngayon po hindi pa po nawawala yung sakit. Nakikiramdam po ako kanina. Sumakit po itong tapat po ng may puso ko, pero ngayon po wala na rin po. Nag-pray po na sana mawala ito kung ano man po itong nararamdaman ko. So I know naman na maayos pong lahat. Kaya hindi
hindi muna po ako magbibigay ng konting instruction dito kasi talaga pong iba yung pakiramdam ko at kahit nga po paano kanina nakahabol pa rin po ako sa pag-aaral namin. Kaya mga kapatid, salamat sa suporta dito sa ating group na palagi kayo nandyan. At sa mga kapatiran natin sa RCCI, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Salamat po and God bless po. At sa ating din pong pinakapuking pastor at pinakamagandang pastura, ingat po kayo sa trabaho. God bless po sa ating lahat. Bye bye po.